ng matagal na pagkakawalay sa kanyang amang OFW, lumaking sabik si Buboy sa kalinga at pag-ibig ng isang ama. Gusto ko nagpupunta sa mga bahay ng yung mga kapitbahay, kalaro ko. Kasi lalo na pag darating yung punto na almusal, tanghalian, hapunan, nakikita ko, uupo silang lahat sa hapagkainan, kumpleto. At the same time, masarap nung katawanan nila, kwentuhan nila. Hindi ko nakikita yun sa amin. Sa edad na 9, may pumuno sa kakulangang iyon nang makilala niya ang Panginoon sa isang youth camp. Very personal sa akin yung message kasi yung pagkakapresent ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon ay ang ating Ama. Nasabi ko, ito yung hinahanap ko eh. Sa Panginoon ko pala matatagpuan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nanlamig siya sa kanyang pananampalataya at nakadama muli ng kakulangan. Upang mapunan ito, siya ay pumasok sa pakikipagrelasyon. Malapit ako sa mga tatay figure, ika nga, kumbaga. Tapos, even sa panliligaw ko, ang pinipili ko ay mga babaeng mas may edad sa akin. Andun yung parang fulfillment kasi parang the way we converse, ako yung parang napuwersang sumabay sa kanila. Sa edad na 21, naging kasintahan ni Buboy si Millie na nooy 24 years old. Dahil sa kapusukan, nagbunga ang kanilang relasyon. Sa kanyang pagkakadapa, higit na nakilala ni Buboy ang tunay na pag-ibig ng Diyos bilang Ama. Siyempre, humingi kami ng tawad sa Panginoon because we did not honor Him sa pamamagitan ng aming relationship. Nang aming tanggapin ang kapatawaran ng Panginoon at ng aming mga magulang, kami po ay nagdesisyon na magpakasal. Ikinasal sina Buboy at Millie taong 1994. Makalipas ang 2 taon, natapos niya ang kursong Mass Communication. Di nagtagal, nabigyan siya ng pagkakataong magtrabaho bilang seaman. Ngunit isang tagpo ang tuluyang nagpabago sa kanyang desisyon. Ready na po ako, waiting na lamang akong umalis. Hanggang sa dumating po sa akin yung isang picture ng aking mga anak. Nakita ko po sila noon, natutulog na po sila, nakahilera sa isang kama namin dito sa kanilang kwarto. Sumagi po sa akin yung tanong, gagawin ko ba sa mga anak ko yung ginawa sa akin ng tatay ko? Yung aking pagka-desidido na mag-abroad, sumakay ng barko, ay all of a sudden biglang parang naguho. Taong 2004 nang marinig ni Buboy ang panawagan na maglingkod bilang pastor. Bagamat may alinlangan, nanaig pa rin sa kanya ang pag-ibig ng Diyos na unang umabot sa kanya. Mula noon, binitiwan ni Buboy ang kanyang full-time job at niyakap ang paglilingkod sa Panginoon. Unang-una sa pagkakatawag sa akin bilang pastor, alam ko naman tinanggap ko naman ang buhay ng isang pastor, lalo na kung ikaw ay full-time, ay hindi naman to maaaring masabi kong financially rewarding. Pero ang sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pero alam ko naman wala ka namang ginutong na lingkod mo. So God is always on time, God is good, and God provides. Yun po yung testimony niya sa amin. Patuloy na ginamit ni Buboy ang lahat ng kanyang karanasan sa pagbibigay ng counseling sa mga pamilyang naiwan ng mga OFW. I will always say sa mga kalalakihan that would think of going abroad, practicality will dictate na kailangan mong punta ng abroad para kumita ng mas malaki. Pero higit pa doon ay dapat makita rin ninyo yung magiging kapalit nun sa ating pamilya. Kasi merong epekto yun Pumanaw na ang ina ni Buboy at ngayoy kapiling niya ang kanyang retiradong ama na nagtrabaho noon sa Saudi Arabia. Katuwang ang kanyang misis sa gawain ng Panginoon, isang house church ang kanilang sinimulan kung saan aktibong naglilingkod din sa Panginoon ang 4 na anak nila Buboy. Kung paano ko po nakatagpo ang Panginoon bilang aking Ama sa langit ay sa ganun ko pa rin siya nakikita ngayon. Ang kanyang mga plano ay sadyang napaka mabuti at ganda. Para sa akin ay yun na po ang pinaka greatest adventure ng isang tao.
Alam mo, Mari, di talaga nasasayang yung mga pinagdadaanan natin, no? Even if it's a trial, the Lord will use it. Amen. Yeah. At alam mo, Felicia, parang shocking sa akin marinig yung mga salitang yun na parang, teka, hindi ko unahin yung profesyon ko, yung hanap buhay, unahin ko yung pamilya ko. Parang hindi mo Narinig. hindi mo narinig yun sa mundo, di ba? Anyway, you know, many of us carry wounds from our past, just as Buboy did, whether it's growing up without a parent, making wrong choices, as Buboy also did, or chasing after things that never truly satisfy, as many of us do. Yeah? But Buboy's life reminds us of something more powerful. No matter how broken our beginnings may be, God can write a new story when we surrender to Him. Ang nakakaantig ay kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga sugat, no, bilang daan para magbigay ng kagalingan sa iba. Kung saan tayo nasaktan, doon din tayo pwedeng gamitin ng Panginoon para magbigay ng pag-asa. Buboy's journey shows us that obedience to God is far more valuable than worldly success. And success isn't just about wealth or career achievements. True success is found in obedience to God's call. Buboy could have pursued a stable career, but he chose to follow Christ's leading into pastoral work. That decision may have seemed risky, but it brought eternal impact, not only to his family, but for countless lives he now ministers to. Baka ikaw ay nanonood ngayon at nararamdaman mo rin ang parehong emptiness o bigat ng nakaraan. Ang magandang balita ay si Jesus handang punan ang kakulangan, patawarin ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng bagong simula. He is our Lord who will never leave you, the Savior who redeems your past, and the God who calls you into a life of purpose. Today, kapatid, can be the day of your transformation. Open your heart to Him. Bow your head now and pray with us. Oh, Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na magandang balitang ito, Panginoon. I understand now, Lord, that I can come to you anytime I need you. And Lord, I need you today. I need you, Lord, to fix my life. Lord, wasak na yung aking buhay. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Panginoon, I surrender now to you. Would you forgive me of all my sins, Father, and cleanse me of all unrighteousness? I yield my life to you today. In Jesus' name I pray. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kung ikaw din ay naghahanap ng tunay na pagtanggap at direksyon sa buhay na tulad ni Buboy, nandito ang CBN Asia Prayer Center para samahan ka. Tawag lang sa number na nasa screen o mag-message sa the 700 Club Asia Facebook Messenger. Let's believe together na may bagong simula na inihanda si Lord para sa iyo. Amen. Buboy's testimony shows us that God can turn brokenness into blessing. When we surrender our plans to Him, He transforms our story into something far greater than we could ever imagine. At marami pang ganitong kwento ng pagbabago at pag-asa ang mapapanood mo sa The 700 Club Asia YouTube channel. Be inspired by real people na nagtagumpay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Join us online and spread hope. Follow the 700 Club Asia on Facebook, Instagram, TikTok, X, and Spotify. Share these testimonies so others can also encounter God's love. Kung gusto mong palakasin ang faith mo araw-araw, basahin ang devotional sa cbnasia.org o i-download ang Tanglaw app. Libre ito at madaling gamitin. Perfect para magbigay ng inspiration at peace sa bawat araw. Available sa Google Play, iOS, Spotify at Apple Podcast. Stay tuned dahil may isa na namang powerful story after this break.